Ngayong araw po ang ikalawang araw ng malawakang tigil pasada na isinasagawa ng iba't ibang transport groups kabilang na ang Piston. Kahapon, maraming commuters ang nahirapang makasakay dahil sa mga driver na hindi pumasada. At para muling pag-usapan ang hinaing ng mga PUB drivers sa gitna ng nararanasang krisis dahil sa sobrang taas ng presyo ng langis, makakausap natin ngayon muli si Ginoong Modi Floranda, ang National President ng Grupong Piston. Magandang umaga po, Ginoong Modi, at maraming salamat po muli sa inyong pagpapaunlak sa aming paanyaya. Magandang umaga po sa inyo at siyempre sa ating mga taga-subaybay ay magandang umaga po sa lahat. Una po, Sir, Modi, kamusta po yung assessment nyo dito sa unang araw ng nationwide transport strike kahapon? Maano naman po, matagumpay naman natin na yan yung unang araw at halos dumami yung ating mga napalahok dito sa unang araw ng huelga laban nga dito sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. At kung dito sa National Capital Region ay meron po tayong halos 33 na mga masap area sa buong 17 city. At kung sa buong bansa ay halos umabot po tayo ng 84 na mga masap area. At nalahukan nito ng iba't ibang muda ng ating public transport, hindi lamang mga jeepney, kundi kasama po yung mga TMBS, yung mga Grab, yung mga single motor, yung mga G-Ride, mga Mobit, ay lumahok dito sa unang araw nating pagkilos. Opo. Ginong Modi, pagkatapos po ng 2 araw na inyong tigil pasada, meron pa po ba kayong iniisip na ibang paraan para marinig ang inyong pag-iingay o busina at pakinggan ang inyong mga hinaing? Masusundan pa po ba ito ng mga tigil pasada o may ibang pamamaraan pa kayong gagawin? Meron naman tayong mga iba pang mga hakbang, at una ay yung pakipag-usap sa Senado at Kongreso at yung pagpapile natin ng sa LTFRB at sa DOTR, mga ilang mga hakbang ito. At siyempre yung ating mga pagkilos ay magkakaroon ng iba't ibang anyo ng protesta hanggat hindi dinidinig ni Bongbong Marcos yung ating panawagan na talagang tanggalin na itong mataas na buwis sa produktong petrolyo sapagkat isa ito doon sa nagdudulot ng pahirap hindi lamang sa mga jeepney driver kundi sa lahat ng public transport at siyempre sa ating mga mamamayan. Mm-hmm. Sa iyo po bang hanay sa Piston, may mga nakatanggap na ng pamamahagi ng cash relief assistance at meron pa rin po ba kagaya sa ibang grupo, meron daw mga hindi nakatanggap? Meron naman pong mga mangilan-ilan na mga nakatanggap, pero ang isang malaking problema ay karamihan na hindi naman nakatanggap. At ang sinasabi ng DSWD ay wala sila dun sa listahan. Bagamat nagsumiti po tayo ng mga listahan ng mga membro dito sa National Capital Region. At mas nakakasama ng loob sapagkat bukod doon sa ating mga isinumiti mga listahan ay marami pang mga hinihingi na mga requirements. Dati kasi ang sinasabi nila, picture lang na mayroong ID na lisensya na katunayan ikaw ay driver. Ganun lang na ikaw ay magpa-picture lang sa harap ng iyong jeepney. Pero sa actual ay marami pong hininging clearance kaya talagang nagkakaroon ng problema kahit nung nakarang araw sa Memorial Circle nung nagkaroon po ng mahabang pila na mayroon pang nahimatay na inatake sa puso dahil nga doon sa haba ng pila ay talagang marami pa pong hindi nakakatanggap na sinasabi nilang ayuda. Medyo nakakalungkot nga po yung punto na yan na mayroon pang kailangan, hindi naman inaasahan, pero nakakalungkot na pipila ng maaga, mahaba, may hihimatayin pa para makatanggap ng ayuda. Kung kayo po ba tatanungin dahil mas makaranasan po kayo, Modi, ano ba yung mas epektibong paraan para naman pag may mga ganitong pagbibigay ng ayuda ang pamahalaan sa mga kagaya ng grupo nyo po ng mga tsuper at operator,
Ano ba yung mas epektibong paraan na hindi na kailangang marami pang mga hinihingi, mahirapan sa pagpila? Kung kayo po tatanungin, ano sa tingin nyo mas epektibong paraan? Sa atin ay ang sinasabi natin ay sana yung per federation o halimbawa per association na talaga didiretso talaga sila sa mga asosasyon at doon sila mamimigay. Ginawa po natin yan nung panahon po ni GMA. Kung naalala po ninyo, nung nagbigay si GMA ng Pantawid Pasada Card, ay tayo po yung nag-assist at mabilis naman yung assist natin at dahil kilala naman natin ang ating mga membro, kahit hindi nagkaroon ng malaking problema noong isa sa Pinong Card. Pero sa ngayon ay ang ginagawa nila ay pinagsusumiti po ng mga pangalan ng pangalan sa LTFRB, gagawin naman ng LTFRB, papasa naman sa DSWD. Doon po nagkakaroon ng naging malaking problema kasi pag inayos ng DSWD, hindi na isasama kahit nagkakaroon po ng malaking problema. Kaya sinasabi natin, kung talagang seryoso ang gobyerno doon sa pinangayuda, dapat idiretso sa mga federation o idiretso po sa mga samahan. Ayun. So, mas magiging maginhawa, mas madali para sa inyo yon dahil mas kilala nyo po yung mga tao nyo at lihitin mo talaga na namamasada. Opo, at yun naman po yung sinasabi natin kahit na nung nakausap po natin si Chairman Vigor Mendoza, sinasabi natin yung mga tingin natin na mga pwedeng hakbang. At bagamat po itong binibigay ng gobyerno na 5,000 ay bagamat ito ay hindi makakaresolve sa kasalukuyang kalagayan natin, ay ang inano natin, sana lahat naman ay makatanggap dahil nga doon sa ubod ng taas ng mga presyo. Sa ngayon po ay halos nasa 120 na mahigit yung presyo po ng petrolyo. At sa ibang lugar po, sa mga rehiyon, halimbawa sa Baguio, ay 141 na po ang diesel. At ito yung isang makakaano sana kahit paano. Bagamat ito ay sinasabi natin, mas dapat talaga ang galawin ng gobyerno yung buwis sa produktong petrolyo para hindi lamang ang isang sektor yung makinabang, kundi makinabang yung ating mamamayan. Sapagkat kapag natanggal po natin yung isa-stock saka yung sabat, almost mayroon pong ibabalik na 17 pesos per liter sa ating mga driver. At kung kami ay nagkukonsume ng 30 liters per day, ay mahigit po 500 pesos yung madadagdag sa aming kita. At ang epekto rin naman yan ay yung pagbaba po ng mga bilihin. Ayun. So, malaki rin pala ngayon, 17 pesos kada litro kung sakali na pagbibigyan po ang inyong kahilingan. Meron po ba kayo, Kamodi, na gustong iparating sa ating pamahalaan? Bagamat alam ko, ito lagi nyo sinisigaw, pero nasa sa inyo po yung pagkakataon ngayon dahil medyo matagal-tagal na to at masusundan pa yata itong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Nasa sa inyo po yung pagkakataon. Kung meron po kayong gustong ibigay na mensahe sa ating pamahalaan at gayon din naman po sa ating mga pasahero. Tayo ay nananawagan sa gobyerno na talagang ibasura na election law. Almost 28 years na po yan na nagpapahirap sa atin at sabi po ng Department of Energy ay nakatali yung kanilang kamay sa usapin po ng batas. At siyempre yung usapin po ng pagtanggal ng excise tax sa langis at yung VAT sa produktong petrolyo tsaka sa mga bilihin. At yung aming pong panawagan sa pamahalaan ay muling ibalik doon sa 55 pesos ang presyo per liter. Ito po yung bago po dumating ang war, yung US war, yung nangyari ang Amerika. At yung kagyat na ipatupad din po yung usaping na nakabubuhay na sahod ng ating mga manggagawa na 1,200 sa buong bansa para kahit paano ay makasabay yung kabuhayan ng ating mga driver, makabuhayan ng ating mga manggagawa at mamamayan. At ganun din po nananawagan kami sa aming mga commuters, sa mga kababayan po natin na sana suportahan po niyo itong laban ng transport. Ito po ay laban ng transport, laban po ng mamamayan para po sa kabuti at kagalingan ng sambayan ng Pilipino. Magandang umaga po at maraming salamat.
Ginoong Modi Floranda ang National President ng grupong Piston. Salamat po, salamat.